As usual, too late na hero ka, Mr. President. Matagal na yan dapat na tinanggal mo. Dapat unaw pa lang na sigwada ng Pangulo mo, tinanggal na yan. Puro ka delayed reaction or no reaction. Useless lahat yung mga pinagsasasabi mo, puro salita. Wala talagang maaasahan tayo. Kaya sabi mo, panahon na? O panahon ka na rin na tumahimik na. At siguro magpahinga ka na para matapos ang paghihirap ng taong bayan. Bigay mo na sa iba. Sa tingin niyo po, nag-improve po ba si Presiding Officer Senator Chis Escudero? Dalawa yan, ha? Alam mo yan si Escudero, talagang, kumbaga, gusto ko sabihin pulpul eh. Hindi natututo eh. Tinamaan ang magaling tong taong ito, hindi ko maintindihan to. Marunong naman, UP graduate naman, hindi ko maintindihan. Sa umpisa pa lang, dapat ay pinigil yan. Bakit kanyo? Number one, kung ikaw yung presiding officer, dahil meron ng mga dating pangyayari na nilalabag nila yung rules na sa pamamagitan ng testigo magpapayag, dapat yun, nung tumayo kasi, di ba, yung si Lorna Capu, yung isang abogada, isa pa yun, na hindi naman pala mag-present nung testigo, nag-opening statement na kagad, nagpublisidad na, nagkampanya na, laban kay Inday Sara. Ilang beses na nangyari yan. Eto na naman. Dapat kasi, yung presiding officer, makinig ka, matuto ka, mas matanda ako sa'yo, makinig ka. Dapat yon, nag-uumpisa pa lang, tumayo pa lang si De Lima ron, sasabihin mo na, teka muna, are you going to present a witness or not? Kasi kung you're not going to present, wala kang karapatan magsalita dyan, magmamanifest. Yun pala talaga namang hindi. Itong mga abogado dyan sa prosecution, palibasa, wala silang mga testigong matino, walang mahalagang testigo, kaya ang ginagawa nila, sila mismo nangangampanya, pinalalabas nila, kunyari, eto, may pattern of ganyan, ganito, madaling sabi, at ang may kasalanan talaga dyan, itong si Escudero. He's unfit to be a presiding officer by the way he has conducted it. Talagang magulo siya, hindi siya marunong. Nasabihan pang abogado, buti pa si Gatchalian na lang ilagay niyo eh. Mas nakakaintindi pa siguro ito eh. Paulit-ulit na lang yan, palagi na lang ganyan ang nangyayari. Papabayaan niya magsalita, ino-object ka na nga. Dapat nga, hindi pa lang object ka. Kung ako yun, wala na, hindi ka pa pwede magsalita rito. Kung hindi ka mag-present, mag-present ka ng testigo mo, sabihin mo lang yung purpose, tapos i-present mo na. Hindi yan ang ginagawa niya, pinapabayaan niya. Either napakahina niya or bias siya, hinahayaan niya makakampanya ang mga taga-usig labang kay Inday Sara. Dalawa lang yan. Ito naman mga prosecution, ang hihilig magpapapel. Kahit na hindi naman sila maghahawak ng mga direct examination, abay talagang nagpipresenta. Palibasa, kakampi nila yung presiding officer, bira ng bira. Kaya useless talaga itong impeach na ito. Palibasa kasi mulat sa pool, wala namang kausa, walang basihan, walang bataya. Kaya ayan, yan ang nangyayari. Po, Attorney Sal, ano pong masasabi ninyo doon sa dalawang witness na nagsalita kahapon sa nagpapatuloy nga na impeachment trial? At marami ding nakapansin, Attorney Sal, na pagdating po ng interjection ng mga senator judges, tila daw paulit-ulit yung mga itinatanong doon sa mga witnesses. Ano pong komento nyo dito? Unang-una, yung dalawang testigong inilatag doon, hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Hindi naman ang pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung bang pera, confidential funds, ginastos mo ng tama, ng naaayon sa batas. Hindi yung pagkuha kasi yung pera, merong pera. May budget talaga dyan. Talagang i-withdraw yan para gamitin. Hindi naman pinag-uusapan yung withdrawal eh. Walang nagke-question doon eh. So anong saysay nito? Kaya alam nyo kahapon, yamot na yamot akong makinig. Itong mga senador, mawalang galang na sa inyo.
Hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng signal ng no cross-exam. Ibig sabihin, wala yon. Hindi sila interesado na ron kasi hindi naman nga yun ang issue. Hmm. Kaya alam mo ang ginawa ko kahapon matapos yung impeachment? Yes, attorney. Actually, yung second break, hindi na ako bumalik eh. Andun na ako, kumain na lang kami. Dahil wala nga katuturan yung mga tanong ng mga senador. Kaya ang ginawa ko, nang matapos ang impeachment, inakyat ko yung yung mga senador sa fifth floor. Hmm. Bawat isa na hindi nagtanong, sabi ko, congratulations for not asking question earlier. Hmm. Kasi wala, exactly, sabi ko, mawalang galang na doon sa mga kasama niyo. Hindi ko maintindihan, ba't tanong sila ng tanong? Wala nang ang cross. Hindi naman pinag-uusapan kung tama ba, sinabi na nga ng testigo yung walang irregularidad sa pagkuha. Kung ano-anong tinatanong nila, parang Mexican siguro ka ba na ito. May pay nga eh. Pay, doon mo ibibigay. Hmm. Yung pangalan, may ID, merong prior notice na mag-withdraw kami dyan, magpa-encash kami dyan. Hindi ko maintindihan. Parang ang dating tuloy parang gusto nila siguro makita sa telebisyon na kayo nagpa-participate. Kaya pinagkapurihan ko yan, sila Robin Padilla, hindi nagtanong, si Mark Villar, si Camille Villar, si Bongo, hindi rin nagtanong, si Lito Lapid, hindi rin nagtanong, sino pa, hindi ko na maalala. Basta marami nagtatanong sa kanila, basta yung maalala kong hindi nagtanong, pinuntahan ko at kinongratulate ko. Itong mga prosecution kasi, nakikita po ninyo, talagang wala silang kausa, walang cause, walang legal basis. Kaya ang mga pinipresenta nila, hindi naman nagpuproba na lumabag sa batas si Inday Sara. Talagang sinisiraan lang na sinisiraan. Ganyan, hanggang matapos ito, ganyan ang mangyayari sa mga yan. Paulit-ulit lang itong presiding officer, sinasadyang pamali-mali o talagang hindi marunong o kinakampihan ang mga taga-usig. Talagang wala. Useless. Ano pong komento ninyo dito, Attorney Sal? Kaugnay nga doon sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin yung system loss charge. Pero yung mga ilang electric cooperative, suportado ito given na dapat magbigay din ng subsidy ang gobyerno pagdating sa in case nga na tanggalin nga yung system loss charge sa bayarin sa kuryente. As usual, too late na hero ka, Mr. President. Matagal na yan dapat na tinanggal mo. Dapat unaw pa lang na sigwado ng Pangulo mo, tinanggal na yan. Puro ka delayed reaction or no reaction. Useless lahat yung mga pinagsasasabi mo, puro salita. Wala talagang maaasahan tayo. Kaya sabi mo, panahon na? O panahon ka na rin na tumahimik na. At siguro magpahinga ka na para matapos ang paghihirap ng taong bayan. Bigay mo na sa iba. Ayan, Attorney Sal. Actually, marami talagang tumaas yung kilay at nagtaka, Attorney Sal, dahil nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magla-launch ng rocket sa susunod na taon, Attorney Sal. Ano pong komento ninyo dyan? Unang-una, hindi ko maintindihan. Binibigyan niyo pa ng plataforma yan. Puro na magkabalbala ng mga pinagsasabihan. Hindi mo nagtataas ng kilay. Ibaba. Kayo dapat siguro ibaba. Bumaba na kayo sa pwesto siguro. Baka yan ang dapat na gawin niyo. Puro kalokohan lang ito. Wala. Useless makipag-usap dito sa mga taong ganito. Yan. Sinasayang lang natin ang oras natin sa kanila. Yan nga, Attorney Sal. Bahala ng taong bayan maghusga sa mga yun nga, yung nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pero kung ikaw kung bibigyan niyo po ng grado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, Attorney Sal, ano pong magiging grado niyo? Pareho ng kanyang popularity and trust rating, -0. 0 na, minus pa. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. May katanungan din ang ilan sa kanila. Pero unahin natin itong kay Josen Perlada Sevilla. Attorney Sal, pwede sana na hindi na lang nagsona si BBM kasi wala namang kwenta. Ang tanging nagawa lamang niya ay ma-impeach si VP Sara at guluhin ng Senado, syempre kasama ang Kongreso. Kaya tingnan mo, yung rocket ship na yan. Can you imagine?
rocket ship ang nasa isip niya. Eh kung yung 20 pesos na bigas hindi mo magawa ng paraan, tayo pa, gobyerno pa nagbibigay ng ayuda, galing din sa taong bayan. Yung mga ordinary ng mga problema, hindi mo masolusyonan. Yan, panggagawa ka ng racket. Sus Mariosep, talaga naman. Ayan, Attorney Sal. Isa pa ring issue yung sa Pax Silica, Attorney Sal. Marami ding mga issue na lumabas kaugnay nga dun sa hindi ko lang sure kung naaprubahan na ba or for next year ay sisimulan na nga yung pagtatayo ng AI hub particular doon sa New Clark City sa Tarlac, Attorney Sal. Ano pong komento ninyo dito, Attorney? Wala. Kalokohan lahat sa mga paksili kang yan. Kung ano mga sinasama. Alam po ninyo, ulitin ko yung sinabi ko. Ang pinakamahalaga sa SONA sana, he should have addressed the elephant in the room. Ano ba yung elephant in the room na hindi niya diniscuss? Tumahimik siya. Yung akusasyon na ikaw ang utak ng lahat ng korupsyon nangyari dyan sa flood control projects. Tinuturo ka ni Saldico na tumanggap ka ng pera. Hindi ka umimik dyan at tinuturo mo yung pinsan mo. Yun ang pinakamatindi mong kasalanan. Tumahimik ka doon. Dapat sinagot mo yon. Wala. Pinabayaan mo lang. Kaya useless. This is a useless presidency. Ayan. Ito pa, Attorney Sal, may mensahe pa mula kay Mel. Panay reklamo ang business sector sa gobyerno pero wala naman silang ginagawang hakbang para lumabas sa kalsada. Ano ang magagawa ng press release o reklamo sa social media? Yan. Para kasi Panelo nagsasalita, sa akin galing yan. Opo, avid viewer niyo po. Ito pa, meron pa si Joy Nail Tech OFW. Kahit day off ko, Attorney, noong SONA, hindi ako nanood kasi puro kasinungalingan lahat ng pinagsasabi ni BBM. Wala na talaga akong tiwala sa administrasyong ito. Hindi ko alam kung ano na namang mga kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Makikinig na lang or maririnig ko na lang ang mga reaksyon ng video sa YouTube. Ayan. Kaya sumama ka sa mga protest rallies na mapayapa. Ayan. Meron pang komento si Deteb Attorney Sal from YouTube din. Kaya lesson learned ito mula kay Vice President Sara tungkol sa napag-usapan nila ni BBM noong pumayag siya maging katandem niya. Binigo siya dahil walang word of honor ang Pangulo. Nanalo lang naman siya dahil naging kabisen niya si VP Sara. Pero ang totoo, hindi talaga siya ang unang pinili ng mga tao ayon sa kasaysayan. Gayunpaman, pinagbigyan pa rin siya ng mamamayang Pilipino ng pangalawang pagkakataon para makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Ngunit, ang ginagawa ng administrasyon ay hindi makatarungan at labag sa batas laban sa mga Duterte. Bilang may hawak ng kapangyarihang ehekutibo, maaari sana niyang pinigilan yung umano'y labag sa batas ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at kung si BBM ang nasa likod ng mga pangyayaring ito at ang mga kasong isinampa laban sa kanyang mga anak, hindi ito kapanipaniwala at hindi makatarungan kaya manatiling mapagmatyag. Pray at all times. Yan. Talagang wala talaga. Parang hopeless na tayo rito. Yan. Ay, nako. May Teka, 2 taon pa, Attorney Sal. My goodness. At may mensahe naman si Teresa Remitar, Attorney Sal. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Sal. Araw-araw po akong taga-subaybay ninyo. God bless always po. Ingat po kayo palagi. Yan. Kayo rin. And well, speaking po na yung recent nyo po na post sa social media, Attorney Sal, naku na, lumabas po yung pangalan nyo doon sa mga yung sa mga tatakbo na senador para sa 2028, Attorney Sal. What about it? Ano ba yung kalagay ito? Ano po inyo? Maraming nagtatanong, Attorney Sal, kung ipopost nyo pa ba talaga yung planong yun? Actually, hindi ako nag-post nun. Ang nag-post nun yung anak ko eh. Mm. May nagkwento na lang sa akin na nasa top 15 ako. Marami nga nagsabi na tumakbo. Talagang mapipwers tayo tumakbo pag ganitong uri ang makikita natin dyan sa gobyerno. So, hindi, tatakbo tayo pero hindi ko alam kung anong posisyon. Ayan.
pwedeng yung senador, pwede Mm. naman mas mataas sa senador, Ayan. o mas mababa sa senador. Hindi yun, titignan ho natin. Ibig ko muna makita yung mga survey na yan. Ayan. At, ayun nga Attorney Sal, bago po muna tayo tuluyang magtapos ay batiin natin ang mga nanonood sa atin sa ating, live streaming channel. Kay Rosalinda Tandok, Efren Guhilden, Nancy Salinas, si Sherwin Laude, si Mel at si Nepdrox watching from Oregon, USA. At, meron po kayong ibinahagi na, portrait po Attorney Sal, maaari niyo po ba ibahagi 'yun? Sige nga, ilabas mo. Ayan. Nakikita po niyo sa screen yung portrait na yan. Ginawa po yan nung ako'y pumunta sa SM na lang. Hmm. Maniwala kayo, 3 oras akong hindi makarating sa pupuntahan ko sa third floor dahil Hmm. puro picture. Pero merong exhibit ngayon doon. Ngayon na-meet ko itong siya, nagpa-picture sa akin. At pinakiusapan ako, pwede daw akong i-drawing ng live. Hmm. So, ako naman, nagpa-unlock. Mark Tolentino pangalan niya. Hindi ho ito yung kapangalan na ayaw ko, ha. Mark Tolentino artist. Sabi ng mga Yes. nandun, yan ang pambato ng Davao. Si Hmm. Mark Tolentino, lahat ng mga gawain niya nasa Davao Museo. Hindi pa nga ako nakarating sa Davao Museo, eh. Pero nakikita nyo, Yes. kuwang-kuwa ba? Opo. Ano na po siya, parang yung ano lang talaga, yung, picture. Pero live po ba kayong Live yan, live. Ah. Kaya nga, nung kinukunan ako, dinodrawing niya ako, naku, daming taong nanonood sa kanya. Parang movie yun. Ang dami, basta nagdagsaan ng tao, eh. Yung mga 20 minutes niya ho ginawa, eh. Wow. 20 minutes, ang bilis niya. Tsaka, ayan. Tsaka pinalibre niya pa ako. Sabi niya, wala akong bayad dyan. Ay, syempre, hindi naman ako pumayag. Niregaluhan ko na lang siya. Ayan. Naku, maraming salamat po sa Kaya kung artist na meron mula kayong meron kayong kailangan na painting, whatever, basta tungkol dyan sa paggawa ng mga larawan, painting, o kung ano-ano. Mark Tolentino, yan, ang puntahan niyo dyan sa Davao. sa Hanapin niyo. Davao. Mahaba ang buhok niyan, may dimple, nakakatuwa naman yung tsura niya. Talagang artist, sombrero pa eh. Oo nga. Mark Tolentino, tandaan niyo hindi yung kaibigan ni Carlo Yun, ayoko yun. Hindi Ito, po siya okay to. abogado, Hindi artist. ito abogado, artist. Yan. Pero yung may kapangalan kasi yan na na abogado na kaibigan ni Carlo mahilig sa publisidad. Kung ano-anong ginagawa, pamali-mali naman.